na yan ay nagsalita. Ang alam ko po, 85% of the plan has been executed. Yes. Ngayon, hindi ko alam kung anong gusto nilang sabihin na hindi nagawa. Anong gagawin mo? Again, sa Marcos administration, ang bagal nyo nga, ang absorptive capacity ng ahensya dito sa administrasyon na ito, ang underutilization. 85% of Yes. the budget of 2024 has been released. Yet the utilization is low. Yeah, tama ba yung i-release mo yung 84%? Abay, hanggang third quarter na ho yan. Meaning, ang naiiwan na lamang po ay 15%. 16%. Ay, At mandatory, dapat may buffer ka na 5 to 10% for calamity. yes. So kung nasa ahensya yan at hindi gumagalaw, Nasa bangko yun. so anong issue na naman? O Nasa earning bangko yun. interest, di ba? Yes. So again, ang aking kwan, wag nating questionin ang established facts. Itong administrasyon na ito, nagkaroon ng public display na magti-team up sila with the social media organizations to fight disinformation. And yet- Hindi ho ba yan disinformation? Ang sariling Pangulo, sa bibig niya, sinabi, walang nagawa. So ang tanong ko, kung walang nagawa, anong gagawin nyo? Di ba? Tama. Isa na yung magpukol ka, pero ito yung plano namin. Ma'am, we call your attention to this. The context and the timing of the interview of Marcos Jr., President Marcos Jr., was on the day before the Yolanda rally, na ang Maisog rally ay associated kay Pangulong Rodrigo Duterte. And then he spoke about something that is really out of this world, that even his sister, si Senator Amy, ay sinupalpal siya. At ang taong bayan sa Leyte ang sumupalpal sa kanya. And now, sabi mo, established hard facts will not deny the truth that Duterte government made the delivery of around 85% accomplishment na hindi nangyari sa previous government, although sinimulan, at kaya nga nagkaroon ng stability sa recovery ng area ng Leyte at Tacloban at paligid nito. Please. Eric, alam mo, ang isa ko pang banat dyan, 15% ang natira. Put together the AFP Brigade of Engineers, finish it. Tama. Di ba? Kung sinasabi 85% na tapos, 15% na lang ho ang gagawin nyo. O nasan ho ang blueprint nyo? Ayun. Di ba? It's one thing to sagutin, salyagin dahil may maisog. It's another thing to be responsible as a president. Kasi yun ang kanyang tungkulin dapat. Yun ang tungkulin mo. Hindi ang tungkulin mo pumukol sa oposisyon, pero pagtrabahuhan mo naman yung 15% na lang iniwan sa'yo eh. Parang sinasabi mo, begin at zero. Kung begin at zero ho, sir, marunong kayo sa budget. Dahil nagsenador kayo, I hope you understand the workings of government through the General Appropriations Act. Tingnan nyo na lang ho. Sabihin nyo sa inyong tao, mali kasi yung bulong, kung talagang bumulong. Magkano bang budget ang nailagay natin dyan sa Yolanda? Sa Yolanda. That in itself is proof Tama. na may ginagawa. So ako yung nagugulat doon, no? Yun. Ma'am, how important for the President to be circumspect, prudent, and exercise propriety sa kanyang mga sinasabi kasi may impact and influence of policy and state position yung kanyang sinasabi. Kung kaya nga, dapat maingat siya. Versus dito, alam ba, pumunta siya ng Mindanao. Pagdating sa Mindanao, bit-bit nila ni Martin Romualdez, hindi lamang ang mga pundo ng mamamayan na parang kabanang bayan na binuo sa Mindanao, obviously to have a political operations para maging popular. And yet, iba ang ginagawa niya at mga pinagsasabi niya in an area where the Duterte influence, both political and social acceptance of the people ay napakataas. And yet, ganitong ginagawa niya sa Davao, ganitong pahayag niya sa Yolanda. What's your take on that? Alam mo ka, Eric, yung galawan sa Mindanao, napakahalaga niyan. Lahat ng survey firms showed bumagsak siya sa Mindanao. Consistent. Ang sinasabi nila, hindi, ayuda yan, walang ganyan. Hindi ko ho alam kung source of this information ba o ano. Kaya kayo nagpunta dyan sa mga lugar na yan. At magaling yung sa Tawi-Tawi, na-position nila, first president to land in Tawi-Tawi. Pero ilang tao ho ang na-meet ni Presidente. Diba? So makikita natin talagang politika lahat yan. At pag pumunta ka sa Mindanao, Mr. President, o kung sinong gumagawa sa kanya ng complete staff work,
Tingnan nyo ho ang Mindanao. Pag-aralan nyo ang Mindanao in relation to Davao City. Kasi ang unang presidente na galing sa Mindanao ay galing sa Davao Davao City. City. Sa tingin nyo yung buong Mindanao sa inyo na dahil nagbigay kayo ng ayuda? Ay, kung ako ho ang inyong strategy, sasabihin ko, o sige, wag muna tayo magsalita. Let it simmer out na nagpunta tayo ng ayuda, si Presidente mismo namigay for 3 days or 1 week. Makikita nyo. Kasi mame-measure mo anong impact ng pagbibigay ko ng ayuda. Meron naman kayong pollster sa inyong grupo. Meron. Pagkagaling mo sa probinsya, mag-dipstick ka. Ano nangyari? Positive pa? Hindi eh. After mong ginawa yan, tinira mo si Davao. Yeah. Di ba? After mong hindi pa nga tapos yan, tinira mo ang maisog sa Tacloban. So, itong pamimigay, sir, yan eh pondo ng taong bayan. Dumaan sa inyo, binigay nyo. Hindi siya sustainable. Yes. Madaling maubos yan. Kaya nga, ang parati kong sinasabi, bakit hindi na lang magbigay sa lahat ng Pilipino yung universal basic income? O, pati ang middle class. Correct. Kasi ang middle class naaapektuhan na nitong kagutuman at mataas na bilihin. And pagsirit ng devaluation ng peso never seen before. Oo. Grabe. Again, connected yan sa global. Grabe. Yung global, nasa VUCA world nga tayo, kaya kailangan on our feet. Babalikan ko dun sa Mindanao. Kailangan yung naiintindihan ano yung psychographics ng botante ng Mindanao. Yun. Ang Mindanawan. Napakahirap ang Mindanawan mahalin ang taga Luzon. Kasi again, psychographics, hindi naiintindihan ng Luzon si Mindanao hindi naiintindihan si Luzon. Pag nag-survey ka ng mga tao sa Luzon, yung iba hindi nga pumupunta ng Mindanao eh. Yeah, tama. Dahil natatakot. Meron akong isang kaibigan natatakot, sabi ko, ang ganda-ganda ng Mindanao. Pumunta ka sa Mindanao. So, again, ano ba yung psychographics? Ang sanay ang Mindanao sa kahirapan. Pero sanay rin silang bumangon. Yes. Sanay sila sa terorismo. Pero marunong silang mag-appreciate pag may martial law. Okay? Bakit ganon ang DNA ng Mindanawan? Kaya kailangan mong intindihin yung psychographics. Pag sinabing psychographics, sa layman's term, yung perception ng tao. Yes, Yung pag-iisip. yung values, opinions, ayon. Hindi demographics. Kasi kung demographics alone, Numero lang yun. Talagang mataas ang Luzon. 54% ang botante sa Luzon. Tama. Ang Mindanao, nasa 22%. 22%, Di ba? So, pero yung psychographics, ano ba yung pananaw ng taga-Mindanaoan? Hindi ka basta magbibigay na sa tingin mo, okay na. Para mong insulto ang Mindanaoan, nagbigay ka ng 5,000, okay na yan. Okay na yan sa eleksyon. Tama. So, napakahirap po ng ginagawa nyo, lalo na yung pamudmod, hinahatak ng local officials eh. At binabanggit mo, very artificial, very temporary. Yes, Kasi very hindi siya temporary. industrial investment Yes. that generates jobs. Oo. Kundi siya ay pangtapal, band-aid type. At saka yung Pagpakalma tapon. lang. Di ba? Tapon Tapon. direct. Walang balik. Kasi nandun sa binigyan ng 5,000, paano ko gagamitin ito? Correct. Itaya ko sa Tong Eats. Kaya nga Bayad meron ko sa Bombay. Oo, na headed by kilala Kumar. natin, di ba? Yung 5-6 organization dito. Oh. 5-6 Brigade. Oo, kaya marami-rami na tayo nasabi dito. Napakahalagang intindihin mo, iba ang psychographics Maganda yun. ng Mindanao sa Cebu. Tama. Di ba? Iba sa NCR. And even Cebu and Ilonggo, magkaiba ang psychographics diba? niyan. Ngayon, merong study na, ang sabi, ang Visayas daw, panay lang yun. Di ba? Yung 3 stars natin. May tanong kami sa iyo. Oo. Speaking of psychographics, opinion, kultura, tradisyon, kasaysayan at pananaw, nagsalita si Asis Monk Ulamit. He is a respected political officer of Moro National Liberation Front. And they're very disappointed. And I know the words that he expresses sa interview niya ay mga pananalita at pananaw na nanggagaling din kay Chairman Normie Suare. Paano mo tinitingnan na nagsasalita ang isang grupo na sumuporta kay Bongbong Marcos Jr. na naging mortal na kaaway ng tatay niya noon, si Normie Suare,
Dahil nga lumaban ito sa martial law. Kasama sila Joe Masison at ang mga CPP, NPA, NDF nung kabataan nila. But when he ran as president, with the banner na sinuportahan siya ni Sara Duterte at ng mga Duterte, kumalma si Normie Suarez doon. And now, frustrated ang grupo ng MNLF on the context of psychographics. Sa tingin mo, pati sa Bangsamoro communities, may epekto din ba ang ganitong pagkaka-isolate sa pananaw at persepsyon ng mamamayan sa Mindanao kay Pangulong Marcos Jr.? Well, alam mo ka, Eric, nakakalungkot, no? Kasi tama ka, nagsalita si Normie Suarez tungkol sa candidate Marcos. Pero nung nakita niyang kasama ang mga Duterte, yun nga yun yung psychographics ng ng Davao City at ng Duterte. Nag-galvanize ang support. Sumama. Oh. Ngayon, sa tingin ko, yung sinabi ni Normie Suarez is essentially, yun yung tama ka there's a lot of frustrations going on. I think on the second year of this administration, the second year will June 30. June 30. Maraming frustrated. At yung frustration na yan can be manifested in several things. There is the survey results, and you can throw whatever surveys Tuloy-tuloy ang pagbagsak niya. Oo. At 3 saka surveys ang erosion sa Mindanao. tag 2 Kaya nga digits. nung sinabi na, hindi yan related do sa survey results. Napakon ako, napaganon ako, sabi ko, talaga, so bakit ka pumunta ng Mindanao? Yeah. Naging overacting nga siya Di ba? Oo. And he stayed there, in fairness to the man. Yeah. He's not known to travel extended days, but he stayed there. Pagdapo sa airport, konting hi, hello, babalik yan. So, tapos may galawan rin sa Minda. Yes. Diba? So, yung tao nakalagay doon, identified rin sa Duterte. Duterte, Okay? tinanggal. Yung linagay nila, In identified spite din. of that, may term pa siya. Oo. So, sinabi nila, no, kahit may term ka, loss of confidence kami. Oo. So, Tagal. kita mo yung hindi pagrespeto sa rule of law, hindi pagrespeto sa, even sa international rules base. Walang pagrespeto sa saligang batas. Saligang batas. Walang pagrespeto sa Republic Act 7160 or Local Government Code. Ay, ano na lang ho, kung anong magustuhan. Pwede ba tayong may presidenteng ganyan dahil nag-oath siya sa saligang batas? I will obey and follow The Constitution and the laws of the land. Klaro Di ba, sir? Nakakaawa. Kaya yung kay Nur, sa tingin ko, Frustrated sila talaga. Frustrated. Kasi kinonvict sa Sandigan Bayan na ang tingin nila, mama, although hindi pa natin sila na-interview bukas pa, ginalaw ito. well, Kasi si Mong Olamit at ang MNLF have been so vocal to criticize in the last sa tingin months. ko sumama sa maisog Di ba Sumasama ang MNLF. May Muslim component. Pati ang sa Marcos Maisog, Alis dyan. Oo. So, ako, tingnan natin ang BARM. Ano ho ba nangyari sa BARM? Oo Hindi nga. ba very transactional na yan? Ngayon. Hindi na developmental No. Lalo na sa yung second members ng parliament. Parliament. Iba ang balasa at paglalagay ng tao doon kay Sa Lanao. North Maguindanao. Maguindanao Norte. At Oo, yung linagay na tao doon. And nag-warning, ma'am, ang MNLF 2 days ago that the BARM elections will not just be an acid test to the political stability of Mindanao na pinangangalandakan ngayon ni Marcos Jr. na ipagpapatuloy niya because na-achieve ni Duterte ito, because there is a tendency na mag-break out ang clan conflict Oh, yes. in the political context of the coming BARM elections. Eric, pag tiningnan mo, yung pinasa nilang election code, abay, kailangan ang political, pending yan sa Supreme Pending. Court, Pending. Kailangan ang isang political party may 10,000 members. Tingnan mo. Ako'y ilang taon na, 21 years na ako sa political management. Wala ako nakitang partido sa Pilipinas na may 10,000 members. Correct. So makikita mo, at bawat clan, nagsiset up na ng kanilang political party. At ang totoo, Mamalu, sinabi ni Asis Mong Olamit, hindi lang sinasabi in public, nagbubuo ng private armed groups. Yes. Yan ang kultura nila. Yes, at ang nakakabahala diyan yung block grant mukhang
pinag-aawayan ng mga tao sa nasyonal. Isa yun. Nakakalungkot to, hindi bumababa sa BARM kasi ano na naman ito, failed experiment na tayo. Galing tayo sa ARM, inayos natin, binigyan ng block grant, nandun siya, si Presidente Marcos. Kasi sa committee niya yan Parang dumaan hindi alam ayusin. ang nagsolba lang si Mig Subiri, Si Mig si Subiri. Senator Subiri. So, nakakabahala kasi synchronize ang election sa 2025 with Yes. BARM, national and local. And to think, nang mag-interview kami dito, ma'am, ng regional director ng PNP sa BARM, sinasabi niya na until now, there are around more than 20,000 loose Ay, firearms kasi nga, yung sa BARM area. surrender, Hindi na hindi yun kumpleto. natutuloy. Kasi saan ka naman nakakita nag-surrender isang baril sa isang batalyon? Tsaka may kultura dyan, ma'am, na nagbubuo talaga sila ng armado. At saka yung hindi sinurrender, yun yung high-powered. Oo, 20,000 more ang numero ng hindi nakukuha na armas sa Kaya BARM alone. Ang tanong ko, yan dyan sa, Kina Office of the Galvez. Peace. Oo. Kay Charlie Galvez. Oo, Tinatanong siya ng taong bayan, what is it? Sabi ni Ma'am Malo, nagiging imbes na directional for development ay transactional politics ang transactional naging iba. politics. Pag transactional politics po, Siya pamamurakot at yan. saka si Secretary, Yung sa BARM? sino yung SAP? Si Lagdame. Yan. Yun ang mga Oo, tinuturo. mga taga Mindanao po yan. Pero hindi po yan Muslim. Yun. Ang tingin nila sa Muslim, utusan lang namin. Oo. hindi Bigyan na namin ho- ng ayuda, okay na. Oo. Maling-mali po yan kasi sa tingin ko, to a certain degree, ang Muslim na Pilipino sa BARM, nakakaangat na. Unti-unti, mabagal. Pero wag naman po natin bastusin sila. Tama. Ma'am, medyo kulang tayo ng oras, kaya nga sabi ng mga taong bayan, kay Eric, pwede ba yan mag-guest ulit si Ma'am Malo as commentator and co-anchor? Ma'am, ang isang naglilinaw starting last month na sinusundan ko siya is ang pagwa-warning ni former President Rodrigo Duterte na lumalakas ang authoritarianism and rule towards authoritarianism sa Marcos government rather than strengthening democratic practices. And sa binanggit mo, sa practices na nakikita, mukhang tumutugma at hindi lamang prophetic ang sinasabi ni Rodrigo Duterte, kung hindi practically nangaganap na. No. How do you react? Ako, Eric, nag-agree ako doon eh. Hindi na isolated cases eh. Kasi kung isolated cases, madali mong, okay, siguro may problema doon. Pero marami na. Ang nakakatakot ho, yung karapatan ng tao na sinisikil sa pananalita, example, SMNI. Hanggang ngayon, hanging ang SMNI, napalipat nga yung jurisdiction kaagad eh. Yeah. Mas mabilis pa yun. Yung sa Supreme Court? Oo. Ay nako, wala Mas pa. mabilis pa, di ba? Nagulat na lang tayo. Bakit? Malfunction ba ang korte doon? Ang due process. Ang due process. Ang due process. Wala kang hindi binigyan ng notice, di ba? Biglang may desisyon. So, ako, nag-agree ako doon. It's a creeping style. I don't think he has the guts to declare martial law. Kasi takot siyang hahatulan ng taong bayan doon. At lalo na ikukumpira siya sa tatay niya. Di nasira na naman. Good point. Ang inaayos nilang imahe ng tatay. Good No? point. So, pangalawa, ang dami ng korupsyon. Laganap. Laganap ang korupsyon. At kung titingnan mo yung involved, abay pare-pareho ang pangalan. Mga pamilya niya. At nasa poder. Yeah. Which means, Mga dinastiya nila. elected. So, Dinastiya nila. yan ba ang dahilan ng after 36 years, nakabalik sila? Ito ang gagawin namin. Galit ka ba talaga sa Pilipino dahil naalis ka? At ito ang serbisyo na gagawin mo? Nakakalungkot dahil lahat ng tao naniwala sa'yo. Yung bumoto, yung meron diyang grupong 31 million, kayo ho ba'y natutuwa sa serbisyo nyo? Simple lang ho ang tanong ko, are you better off now than a year ago? Nako, lumubha. Diba? Nang bumaba ang Rodrigo Duterte, without comparing things, but we cannot avoid, 42 pesos ang pinakamagandang per kilo ng bigas. Ngayon, ang ganyang kalidad, 65 to 70 pesos per kilo. At si Wala kang Presidente mabibili. Duterte, pinag-away tayo sa electricity at sa tubig. Ngayon nakita nyo ang bill?
ay naku, ako'y na-high blood. Sabi ko, Akala kong bill ko sa bahay sa Iloilo, building. oh, 60% increase. oh, di ba? From my previous bill. So, Terrible. saan ka kakapit niyan? Inuuga tayo ng dahil uli yan sa presyo ng gasolina, inuuga tayo, pero sino nagproprotekta sa atin sa mga oligarchs? Wala. At ang statement ng Pangulo, very weak, sabi niya, subukan kong kakausapin si Manny Pangilinan. Ha? The government should stand with the people. Eric, tinan mo yan ha. Sa oligarch, Susubukan kong kausapin. may respeto siya. Ah. Sa taong bayan, hindi. Ituloy niyo yan. So, again, the difference is, why? Because you don't think like a Filipino. At wala ang puso't damdamin niya. Oo. You think like someone who grew up, very rich. Very entitled. Entitled. So that's how you react. At palaging pinagtatakpan ang pagkukulang. Including Nakakapanghinayang. ang sinabi ni, maganda ang pinagsimulan. ngunit masama ang pinatutunguhan. Ma'am, ito, last part natin ito. Walang kinalaman daw sa mga Duterte. At hindi naman nila dininay na si Pastor hinahanap nila. So, balit naging defensive ang Philippine National Police leadership. At alam natin that Pastor is just doing self-preservation because of the miscarriage of justice and the hemorrhage of due process na walang respeto-respeto dito. Basta kalaban ka, gugurgurin ka. But hindi rin may pagkakaila that muscle flexing daw ito against the mga Duterte. Tunghayan natin ito, ang huling ulat talakayan namin ni Ma'am Malu sa napakaigting na mga daloy ng ideya at exchange ng mga analysis with Professor Malotigia. At ito pong huling tatalakayan natin. Hindi ang mga Duterte ang target ng pagpapadala ng PNP sa kanilang SAF troopers sa malaking bahagi ng Davao Region. Kinumpirma mismo ito ng PNP sa panayam ng SMNI kaugnay sa lumabas na mga impormasyon na posibleng may kinalaman sa politika ang pag-deploy ng malaking bilang ng SAF troopers. Nauna nang kumalat ang muling pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa dahil sa mga reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng drug war campaign nito. Pero ayon sa PNP, wala itong katotohanan. Git ng PNP, hindi ito iba sa mga ipinadalang tauhan ng pulisya sa ibang lugar sa Mindanao. Pareho ring itinanggi ng PNP na ang presensya ng SAF troopers sa Mindanao ay hindi para palitan ang 35 Davao City Police na sinibak sa pwesto dahil sa di umano'y involvement nito sa pagkakapaslang sa 7 individual sa ikinasa nilang anti-illegal drugs operation sa lungsod. According kay RT po ay mali po yung mga lumabas po na nag-deploy po doon ng 2 SAP. At matagal na pong meron pong nakadeploy na SAP po doon sa Davao Region at nakadistribute po yan sa ibang mga probinsya. Hindi po concentrated lamang po yan sa Davao po. So nilinaw po yan ni General Alegre po at gusto nga po niyang ipaklear yan na contrary doon sa mga lumabas na statement na nag-deploy po tayo doon ng SAP as a result nga po nitong relief nitong 35. Wala pong katotohanan po yun, sir. Mismong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang nagsabi na agad rin nilang ibabalik ang mga tinanggal na pulis Davao oras na matapos na ang kanilang investigasyon at mapatunayan wala namang kinalaman ng mga ito sa aligasyong may ginawang irregularidad ang nasabing anti-illegal drugs operations ng Davao City Police. Hindi lang po ito minsan na nangyari. In fact, mayroon po nangyari dun sa last time na I just want to give you Nabotas that we have to relieve yung mga lahat ng tao. Di ba yung sa Nabotas? That's investigation para magkaroon po ng partial investigation, hindi po, para hindi po bias. So after it, di ba, pagkatapos man, you can see yung Nabotas commander, nakabalik naman po talaga. So ganoon rin po mangyayari dito. If there, wala lang po silang involvement doon, then makakabalik po sila sa trabaho. Nyo, pagdating ng Matatandaan nauna panahon, ng inilmahan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang hakbang na ito ng PNP Headquarters at Regional Police Office 11. Aminado naman ang kapulisan na ang Davao City ang may pinakamababang bilang ng krimeng na itatala sa rehiyon. Ayun. Ma'am Malu, sa huling bahagi ng Pilipinas nating mahal na talakayan, you were always strong sa pagsabi na you may disagree with a local official or any part of the government elected official, but you have to respect the bestowed and delegated authority of the people to them and to respect the process of the law na nagbibigay ng katungkulan sa kanila. Dito, defensive ang PNP, but they cannot claim
na hindi nila binastos at nilapastangan ang otoridad ng alkalde ng Davao City. Your Oo. reaction? Alam mo, ano ba naman yung tawagan ni Chief PNP na, Sir, ganito po ang gagawin natin. O magbigay ng, Sir, ito yung order sa amin. Yes. Hindi yung bastang 2 batalyon. Ngayon ko lang, nung nakita ko, 2 batalyon, marami Kung yan. batso ng Davao So, City. ano nga yun? Tama. Kaya pala, kagabi, ang sabi sa akin, police state. May police state? Dalawang Kung batalyon. ganyan ho, kung 2 batalyon, kayo rin ho, magtataka. Kahit ang mga taga Davao, pag nakakita ng deployment na ganyang kamasive at umiikot sa Davao, ay magugulat ka. Anong nangyayari sa Davao, no? So nakakalungkot 'yan, tama rin si Ka Eric, imbis na explain ng maigi, sinabi lang ang denial, hindi yan dahil kay Duterte. Ay, sino ho ang nasa Davao City? Di ba ho Duterte 'yon? Di ba ho anak ho 'yun ni Pangulo? Ano man lang ho yung tumimbre kayo. At nandun din ang bahay at residensya ng Vice Presidente. Oo, di ba? So talagang pambabastos. Let's call a spade a spade. Yeah. Wag nyo nang sabihin na, alam mo, wala yan, ganito, ganyan. Let's call a spade a spade. At huwag gawing bobo ang mamamayan. Oo, yun ang number 1, Ka Eric. Hindi ho bobo ang Pilipino. In fact, parati kong sinasabi, ang Pilipinong botante, napakatalino. Correct. Kayo lang ang nagbobobo sa kanila. Yes. Pero alam nila kung sino ang dapat mahalan. Agree. Kahit sabihin mo merong mga nagbabayad Yung during vote election. buying, yung mga kurakot na politiko. Tingnan nyo ho ang study. Ang binigyan ng pera, binoboto nila ang gusto nila. Correct. Natandaan natin si Cardinal Sin, no? Ang parating sabi niya, tanggapin ang Take pera. the money, vote the correct wisely. candidate. Yes. So, itong... It happened to Duterte. Yes. Limited Yes. funds, Yes. limited media exposure, Oo. hindi nga kilala. At saka Ka Eric, yun ang hindi ko maintindihan. Ba't hindi nyo naiintindihan anong ginawa ni Presidente noong 2016? Yeah. Sa tingin nyo, kung yung 4 trillion na budget natin, ibubuhos nyo sa Mindanao, o ibubuhos nyo kung saan, sa tingin nyo, marginalized na ang dating Presidente? No. Tayo nga ho, ako ho noon, nasa kabila akong kampo. Yeah. Nagulat kami sa meteoric rise. Terrible. Walang pera, walang media, late in the ball game. Yes. So, kung minamaliit ho nyo yung isang pangulo dati, nakita nyo ho yung ginawa niya kung paano nanalo. Tama. Nakita nyo ho ang ginagawa nyo na everyday nasa news cycle siya. Hindi dahil sa kanya, Dahil sa inyo. dahil sa inyo. Hindi ho ba yun free promotion? And ikaw mismo nagsabi, Mama, as a social, political observer, you have never seen a president na kahit pababa na siya ng pwesto, 80% mahigit ang kanyang approval ang rating. taas. Biro mo masustain niya yan ng 24 months after 2022? Yes. Kasi And- nagpe-play siya sa Senate eh. And even sa buong 6 years niya, hindi siya bumaba ng 70% At approval. Ka Eric, sa buong 6 years, kahit na anong itinapon mo kay Presidente Duterte, Siya pa hindi rin. ka kinulong, hindi ka ginurgor, wala. Sige. Di ba natatandaan niyo yung interview ni Doris Begonia? Pinabayaan niya lang si Las Cañas, Oo. si Matubato, si Trillanes. Kahit ang Rappler. Rappler. Sige, ano bang really, when you compare, ang dami, consistently, hanggang ngayon, tinatapon niyo yan. Ma'am, may Consistently. tanong ang viewers natin before we end this episode na very interesting. Kung hindi para sa mga Duterte ng Philippine National Police, para saan ang pang-combat na 2 batalyon ng SAF? Pag sinabing 2 batalyon, mga 600 to 700 deployment of battalion combat units yan ng PNP. Ma'am, would you react to the viewers' question? Alam po nyo, kay Duterte lang yan. Clearly, kahit na paikot-ikutin tayo, kahit na anong sabihin, si Duterte lang ho ang aim nila. Ang Davao City, gusto nilang pabagsakin. Imaginein mo kung may ganyan 700. Noon nga ho nag-declare ng martial law sa Mindanao. Wala ka masyadong nakikita dyan, sa airport lang eh. Tsaka gera yun. Gera yun. Ng terorista. Oo. At ang Mindanao, tayong mga taga-Luzon, ayaw natin yung martial law, ang mga taga-Mindanao welcomed it. Yes, because Sanay sila. na nag-stabilize sila Oo. nung panahon na yun. At ang tingin nila sa mga sundalo, hindi namin yung kaaway. Hindi. Yan nga ang magpapatahimik sa lugar namin. But what is the difference in the context of similarly
high-handed deployment of combat units of PNP in an area na isa sa mga top level of peace and order accomplishment yan, napakataas. Walang imminent threat of terrorism and communist NPA at wala namang level of criminality. So sabi mo, walang ibang rason kundi mga Duterte, but the PNP keeps on saying na hindi, may ibang purpose. Alam mo nyo, huwag na ho tayo magbulahan. Di ba? Talagang Duterte yan. At Davao City. Yeah. Ay kung kayo, investor, kung kayo'y nasa hotel ng Davao City, nakakita ka dyan, what's happening? Yeah. Di ba? Yun eh. Yung visual na ganon. Paano mo i-explain yan sa mga investors? At mamalo, grabing lipad ng helicopters. Yeah. At Oo. mga drones. Parang siege nga eh. Kaya nga, yun ang term ni Yusek Ben Ranking. Davao City is under siege. Yeah. And it is a prelude to an actual police state declaration or even a martial law localized for Davao City. Yeah. Ano? Nakakabahala po yan kasi pag yan na isa katuparan, technically 2025, walang Duterte. Yun ang target daw. Walang impluensya ng Duterte. Diyan ho kayo nagkakamali. Pag-aralan nyo ang psychographics ng Mindanao. Kitilin nyo sila, i-push nyo sa pader, babalik at babalik yan. At magugulat kayo sa reaksyon na mangyayari. Ang taong bayan ay palaging nagbabalik tanaw sa kasaysayan. Yung mga ibang indicators ng pag-ulit ng daloy ng kasaysayan sa lumang martial law ng kanyang tatay, yung mga kaganapan ay nagaganap at nakikita. Ang kulang ay ang strong opposition and political leaders aside from Rodrigo Duterte. But the situation right now in Davao, in the way they treat the Dutertes, including the Vice President, the Mayor, Congressman Duterte, and lalo ng former President, do you think even without them claiming to be the opposition leaders, yung sentimiento ng mamamayan na tumutol sa panunumbalik ng madilim na paghahari at authoritarianismo will gravitate towards the Duterte naturally so that there will become another social movement na mag-challenge ng liderato ng mga Marcos at inevitably Duterte talagang pupunta ng tao with the way they're doing things against the Duterte. Eric, clearly, ang Pilipino loves the underdog. Yeah. Ang Pilipino, itulak mo ng itulak, mahaba ang pasensya, pero kakagat. Yeah. Alam mo dun sa minention mo, hindi linalagyan ng pangundangan na ang Vice Presidente, tama ka eh, taga Taga doon. Eh, sandali lang At ako. tinarget din, una siyang tinarget actually Oo. na wasakin sa politika. So kung titingnan mo yung Una siya. naratibo, Mm-mm. lahat sila, natira na. Oo. Ngayon, syudad na. Syudad na. Di ba? So nakakalungkot yun. Tama. When you look at it, meron kang isang vice president, a DepEd secretary, na trabaho lang na Yes. trabaho. Tapos ang isusukli mo, Yung gaganituhin mo yung kanyang bayan. Yung kanyang tatay niya? Oo. Yung kanyang kapatid? Malapit kay Mayora, kay Mayora Sara, ang Davao City kasi naging mayor siya. In fact, ma'am, magprangka ako sa iyo. Oo. Total patapos na tayo. There will never be a Bongbong Marcos Jr. President had Sara Duterte not Oo. Totoo naman na yun. hindi siya umatras at tumakbong mayor sa Davao at napilitan ng bumalik para tulungan si Marcos Jr. Si Sara Duterte naman talaga dapat na naging Pangulo. Sa kanya na yon. Totoo naman yun. Undeniable na mga social facts yan. At ma'am, sa final question namin sa iyo. Nababahala ba kayo sa katahimikan ng mamamayan o ito ba'y badya ng pwedeng sampulat ng daluyong ng pagtindig nila muli sa isang failed government and failed leader na siyang pinatutunguhan ngayon ng Marcos Jr. government? Sa tingin ko ka, Eric, kasi kailangan nating tingnan ano ba ang circumstances leading to EDSA. Tayo ba ay magkakaroon uli ng EDSA? Sa tingin ko, napakahirap. Mabigat. Dahil hindi yung henerasyon ng EDSA, tayo na yun eh. Oo, tapos na ang... Di ba yung sabotahan susunod, natin parang yun. walang silang sense ng EDSA. Mga 40 years ang gap, ha? Oo. 44 years. Tapos, hindi naman sila nananahimik dahil kung titingnan mo sa online, Maingay. may constituency eh, Okay. na nabubuo. Hindi natin alam kung saan ito patutungo. Pero nakakabahala ang mga ginagawa. Kung sana ilagay na lang ang buong effort sa ekonomiya, hindi sa politika,
sa tingin ko, may endearing qualities. At pwedeng mabawi ang stability ng politics. That's right, no? At makipag-usap siya, mag-usap sila. Ay, yan ang hindi ko. Tinan mo ha, from China, ba hindi ba Hindi ba pwede mag-usap? Di ba? Bakit hindi kayo pwede mag-broker? Noong liniligawan nyo si Mayora Sara, nakakapunta kayo sa Davao, Yes. nag-uusap. Alam mo, the moment ang isang leader ay magkaroon ng cordon sanitaire, Yan. the moment nagkakaroon tayo ng Yan. problema. Yan ang problema. Diba, kahit nga sa national security, the former president sit there, why don't you get a collective sense of where do we want to go? Kung gusto niya, para hindi lang si Digong, patawag niya si Era, si Si Gloria, si Digong. Oo. Expanded National Security Council, Yeah. allowed by law yan. Yeah, so... Silang senior state elders mo doon. Diba? Mag-host ka ng dinner with the ex-presidents. I mean, it's not a show of weakness. But it's a show of real leader. Yes, and real politics. Real politics. Yeah, I mean, for the country, you got to do these things. Yeah. But, you know, if you do not love the country, you will not find solutions. You will always find problems. At ang sagot mo, naked use of power And abuse of authority. and abuse of authority. Ma'am, napakaganda ng talakayan na ito. It requires us to invite you again next week. Pahanap tayo ng oras at panahon. At napakaganda po ng talakayan na binabanggit ninyo. At ang huling aming bibitawan na magre-react ka. The greater the repression, the greater is the resistance. Do you believe in that historical lesson sa lahat ng lipunang dumaan sa kasaysayan ng mundo? And your final message. Okay, siguro sa mga tagapakinig at nanonood, yun hong henerasyon ko, kasama ho ako sa EDSA. Yung hong henerasyon ko, nung lumalaki, isa lamang po ang Pangulo ko noon na nakilala, Yes. si Ferdinand Edralin Marcos. Yung cycle na nakabalik ka, napakahirap po sa politika ang makauwi ka sa bayan mo despite of what happened, makatakbo ka at ihalal ka ng taong bayan. Huwag mo nating ialis yan sa equation. Ang taong bayan ang naglagay sa inyo kung nasaan kayo. Sirbihan ho natin. Sirbihan. Public servant ho kayo hindi naman ho kayo king. Tama. At yung asawa, hindi naman queen. No? Silbihan ho natin ang mamamayang Pilipino kasi ang gusto lamang ho nila, umusad ang pamumuhay. Yes. Yun lang ho. Kung anong gawin nyo, nasa sa inyo. Pero nag-i-improve ang lahat ng Pilipino. Yun ho ang napaka-importante. So ngayon, yung gutom, yung presyo, yan ho ang mahalaga. At ang nakaambang gira-girahan sa China na nakakatakot. Oo. Kapag napundi at napundido ang China. Oo, kasi hindi naman tayo talaga handa. So, sa inyong mga nanonood, ang titulo nga nitong show nito, Pilipinas. Pilipinas, Nating mahal. Nating mahal. So, Sir, Presidente Marcos, mahalin nyo naman ang Pilipinas. Tama. Huwag nyo hong gurgurin. Yun. Napakaganda po ng talakayan with Professor Malotikia. And earlier po, naipaliwanag din natin na tatulungan ang Philippine Army at Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Mama Lu, sa isang very articulate young officer, Coronel, si Colonel Rupi sa 80 Infantry Battalion. At napakaganda po ng mga pagpapaliwanag na nakabatay, hindi po para yanigin ang gobyerno, kundi akayin sa mabuting pamamahala. At ang mabuting pamamahala ay magsisimula sa pagtitiwala sa iyong mamamayan. Paglilingkod, at pakikipag-ayos sa iba pang political leaders, pati sa neighbors mo, sapagkat ang isang totoong pinuno ng bayan at ng lipunan ay nagbubuklod, hindi nagwawatak-watak ng tao. Pangulong Marcos Jr., ang huling habilin namin sa iyo, you will never go wrong when you love and serve the people. Kaya mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Ako po si Ka Eric, araw-araw tayo magsasama bukas with MNLF Political Officer Mong Asis Solamit, Attorney Mark Tolentino sa malayang pamamahayag at mga patutunguhan ng magagandang pag-usad sa pagtatanggol ng demokrasya dito sa Pilipinas nating mahal. Mama Lutikia, maraming salamat. You will always be part of Pilipinas nating mahal. It's always a pleasure to talk to you at hindi po nawawalan po ng mga mabubuting impormasyon ang mamamayan kapag nandito ka sa Pilipinas nating mahal. Sa muli, palagi nating tandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ito kundi tayo ring mga Pilipino. Mabuhay po ang mamamayang Pilipino at ako po si Ka Eric.
Magsasama tayo palagi dito sa Pilipinas Nating Mahal. Thank you.